dun sa verse kanina, yung worship time is today. Hindi lang every Sunday, but the best time is today. Hindi natin alam ang ating araw sa mamaya or bukas, and the privilege is meron ka ngayon. Meron ka ngayong kakayahang umawit, meron ka kakayahan ngayon na magpuri sa ating Diyos na buhay. Sabi nga po dito sa awit 129:4, ngunit ang Diyos na si Yahweh, palibhasa'y matuwid, pinalaya niya ako at sa hirap ay inalis. Meron po ba kayong mga nararamdamang hirap, kalungkutan? Tatanggalin po yan ni Yahweh. Dahil ang lahat po sa atin ay pinalaya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Before po tayong mag-start, dahil ito ay isang family gathering, magkaroon tayo ng declaration. Saan po ba kayo pinalaya ng Diyos? Kung meron tagline ng Nescafe, saan ka bumabangon? Ngayon, saan ka pinalaya ng Diyos? Okay po ba? Amen. Amen po ba? Yan. Magkaroon po tayo ng declaration. Tatawagin ko po ang ilan sa inyo. Isigaw po ninyo kung saan kayo pinalaya ng Panginoon. Kung ano man yung naging tanikala ng buhay mo at pinakawalan ka dyan ng Diyos, isigaw mo. Okay lang po ba? Okay. Simulan natin sa ating mga musician. Siyempre, si Kuya Christian. Kuya Christian, saan ka pinalaya ng Panginoon? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Siyempre, hindi natatapos kay Kuya Christian. Ate Isa, saan ka pinalaya ng Panginoon? Pinalaya ako sa sakit. Yes! Amen! I-declare natin na pinalaya tayo sa sakit. Siyempre, yung ating mga kanila, Pastor Vic, saan ka pinalaya ng Panginoon? Amen! May nalulungkot po ba dyan? I-declare natin na pinalaya tayo ng Panginoon sa kalungkutan. Amen! Si Pastor Rodel, siyempre, saan ka pinalaya ng Panginoon? Amen! Lahat tayo ay pinalaya ng Diyos sa kasalanan. Kaya tayo lahat ay aawit na may pangkagalakan para sa ating Diyos na buhay. Dahil tayo lahat ay pinalaya ng ating Diyos. Pag malaya po tayo, malaya tayo makakagalaw, malaya tayo makakaawit, makalaya tayo makasisigaw. Amen po ba? Amen! At dahil tayo magpuri sa ating Diyos na buhay, sama-sama tayo umawit at ipahayag natin ang kalayaang binigay sa atin ng ating Diyos na buhay. Yan, ipalakpak natin ang ating mga Panginoon at mga kamay. Sabi natin na tayo ay malaya, malaya tayo makakaawit sa ating Diyos na buhay.
sumaya. Malaya lumipad, malaya lumipad, malaya sumaya, malaya sumaya. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumaya, malayang lumipad, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumaya. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Hallelujah! Worship the Lord. Sabi nga, dahil tayo malaya, si ikaw. Ikaw na may nagalakan sa ating Diyos na buhay. Woo! Sa galakya ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Woo! Sa galakya ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Puwiin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw! Sa galakya ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sa galakya ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Puwiin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Puwiin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw! Sa galakya ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sa galakya ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Napakasarap magpuri sa ating Diyos. Ang sarap po na na-express natin yung ating boses, yung sumisigaw tayo, lalo na kung ang sinisigaw natin ay pagpupuri sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Kanina tinanong ko po kayo kung naramdaman nyo na yung kalayaan, and marami sa atin, alam ko, hindi lang sila yung nag-declare na sila yung malaya sa kahit anong karamdaman, kalungkutan, kasalanan, lahat tayo ay malaya na. Amen po ba? Kung sa pakiramdam nyo ay nakagapos pa rin kayo, kung sa pakiramdam nyo ay mayroon pa rin hirap sa puso ninyo, kung sa pakiramdam nyo ay meron pa rin kayong bagay na hindi makawala, tandaan po ninyo ang sabi sa Jeremiah 32:7, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa akin. Mahirap ba sa'yo na mawala sa bisyo? Mahirap ba sa'yo na mag-share ang Word of God? Mahirap ba sa'yo na magbago? Oo, mahirap sa'yo yan. Pero sinasabi ng Diyos, ako si Yahweh, walang mahirap sa akin. Ano man yung bagay na feeling ninyo, hindi nyo magpakawalan sa buhay ninyo, hindi kayo malaya makapag-worship kasi feeling nyo hindi kayo deserve.
karapat dapat. Tandaan nyo, sinabi ng Diyos, walang mahirap sa akin. Lumapit ka. Lumapit ka sa ating Diyos. Isuko mo lahat ng hirap na nararamdaman mo. Handa siyang patawarin ka. Handa siyang linisin ka. Handa ka niyang tanggapin. At handa ka niyang tulungan sa anuman yung mahirap sa'yo. Sa Kanya, walang mahirap. Kaya patuloy tayong umawi. Patuloy tayong magpuri. Ipahayag natin, Lord, Yahweh, Ikaw yung aking Diyos. At alam ko, walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Sa aking kailangan. Higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw. Ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap
Tunay nga na walang katulad ang ating Diyos na buhay. Patuloy tayong magbulit sa Kanya sa magitan ng panalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa kalayaan na meron kami. Malaya kaming nakapagpahayag ng aming pagpupuri, ng pagsayaw, ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Tunay nga na napakadakila mo sa buhay namin. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad. Walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo. Dahil ikaw lamang ang aming Diyos na buhay. Ang lahat ng sakit, karamdaman, paghihirap ng puso, kalungkutan at kasalanan, pinalaya mo kami, Panginoon. Tinanggal mo po ito sa amin. Binigyan mo po kami, Panginoon, ng panatag na puso, masayang kalooban, Panginoon. Dahil tunay nga na ikaw ang Diyos, na ang walang ibang hangad sa amin, kundi kami mapabuti. Maramdaman ang iyong pag-ibig, ang iyong wagas na pag-aaruga sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Patuloy kaming magsasamba, patuloy kaming magpapasalamat. Linisin niyo yung aming mga puso, Panginoon. At hayaan niyo pong ipahayag ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan sa buhay namin. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin, itataas, pasasalamatan at aawitan. Ang iyong pangalang Jesus, Panginoon. Ikaw lamang ang aming Diyos na buhay. Sa iyo lamang kami sumusuko, sa iyo lang kami lumalapit. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Maaari na po tayo magsuko. Narito ang puso ko, nalulumbay, naghahanap ng pag-ibig na tunay. Sa puso'y may sakit, sa pag-ibig ay sabik, pagkat ako'y naghahanap ng tunay na pag-ibig. Nang makilala ka sa puso ko, pag-ibig na tunay ang nadama ko. Di ko malirip pag-ibig mo, anong tamis, puno ng pag-asa, puno ng ligaya. Pag-ibig na tunay sa'yo natagpuan, kagalakan ng puso ko'y sa'yo lamang. Tunay na pag-ibig sa'yo natagpuan, kapayapaan ay aking nakamtan. Tulungan mo ako manatili sa init ng iyong pag-ibig. Di magbabago, puso'y magtatapat sa'yo. Naway maging gabay ang pag-ibig mo. Pag-ibig na tunay sa'yo natagpuan, kagalakan ng puso ko'y sa'yo lamang. Tunay na pag-ibig sa'yo natagpuan, kapayapaan ay aking nakamtan. Tunay na pag-ibig sa'yo natagpuan, kagalakan ng puso ko'y sa'yo lamang.
tunay na pag-ibig sa'yo natagpuan. Kapayapaan ay aking nakamtan. Pag-ibig na tunay sa'yo natagpuan. Kagalakan ng puso ko'y sa'yo lamang. Tunay na pag-ibig sa'yo natagpuan. Kapayapaan ay aking nakamtan. Ooh, 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 Sa mapagpalang umaga po sa atin lahat, mga kapatid. At sa umaga pong ito, muli tayo po ay dadako po sa ating gagawing pagtanggap sa banal na hapunan. Nawa ang lahat po ay handa na sa ganitong napakagandang sandali na sa mga ganitong pagkakataon ay ating pong muling alalahanin ang ating pong naging katubusan sa ating mga pagkakasala, ang ginawa ng Panginoon na pagpapatawad po sa atin at paggagawad sa atin ng isang natatanging regalo. At yan nga po ay ang buhay na walang hanggan na nawa po ay tinataglay na ng lahat ng naririto sa kanyang bahay-sambahan. Sa umaga pong ito, bilang paghahanda po sa ating gagawing pagtanggap sa banal na hapunan, minsan pa po natin pakinggan ang sinasabi po ng Biblia sa aklat po ng Roma, chapter 5, verse 6 hanggang sa mga sumusunod bilang paalala po sa ating lahat. Sabi po dito, sapagkat nung tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring alay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaring may mga ahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya't tiyak ang pag-aligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Purihin po ang pagkabasa ng Kanyang mga salita. Tayo po yumuko at tayo po minsan pang manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay muli nagpapasalamat at patuloy na nagpupuri sa inyo, Panginoon. Una, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin minsan pa ng buhay sa araw na ito. Sa pagbibigay sa amin ng kalakasan na siya po namin, Panginoong, ginagamit upang kami, Panginoon, ay patuloy na magpuri at maglingkod sa iyo. Panginoon, sa umaga pong ito, muli kami po ay dadako sa aming pong gagawing pag-alaala sa iyong napakadakilang ginawa sa bawat isa, sa pamamagitan, Panginoon, na yung pagsusugo sa iyong bugtong na anak, Panginoon, upang kami po ay tubusin sa aming mga kasalanan, kami linisin sa aming mga karumihan. Sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa namin ay patuloy mo kaming itinuwid, Panginoon, at iginawad, Panginoon, sa amin ang kaligtasan, ang buhay ng walang hanggan na tanging ikaw lamang, Panginoon, ang siyang may kakayahang gumawa nito. Panginoon, marami pong salamat na sa kabila, Panginoon, ng aming pagiging marumi, Panginoon, makasalanan, kami iyo pa rin tinanggap, Panginoon, sa iyong harapan. Iginawad, Panginoon, sa amin ang iyong walang hanggang pagmamahal. Kami hinangad mo magkaroon ng kaligtasan. Na lahat, Panginoon, ng mga nagtiwala at naniwala sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak, kami yung napatawad, Panginoon. Maraming salamat, Ama.
At sa umaga pong ito, sa amin pong gagawin pagtanggap sa mga banal na simbolo ng katawan at dugo ng iyong anak sa pamamagitan nga po, Panginoon, ng tinapay at ang katas ng ubas. Kami, Panginoon, ay minsan pang humihiling sa inyo, Panginoon, na kami inyong linisin, Panginoon. Sa lahat po ng bahid ng karumihan na maaaring taglay ng aming mga puso, kami po inyong linisin at patawarin, Panginoon. At gawin niyo pong magkaroon ng karapatan na humarap sa inyo, Panginoon. At tanggapin ang mga simbolong ito, Panginoon, ng aming kaligtasan. Ama, maraming salamat po sa walang hanggang pag-ibig, Panginoon, na patuloy mo pong ipinapakita at ipinapadama sa bawat isa. Muli namin ibinabalik sa iyo ang aming walang hanggang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, sabi po sa aklat ng Marcos, chapter 14, verse 22, hanggang sa mga sumusunod, samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay sa Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Ang tinapay po mga kapatid na ating tinanggap ay siya pong sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon na siya pong sinugatan, pinahirapan at nagdanas ng lahat ng hirap at pasakit na siyang umako dahil sa pagmamahal po niya sa atin. Kanyang ginawa ang lahat ng mga napakadakilang bagay na ito. Hinawakan niya ang saro at matapos magpasalamat ay binigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Sabay-sabay po natin tanggapin ang katas ng ubas. Ang katas po naman ng ubas na ating pong tinanggap ay siya po naman kumakatawan sa dugo ng ating Panginoon na siya pong tumigis at nabubo upang tayo po ilinisin sa ating mga karumihan at sa ating mga kasalanan. Minsan pa, pagpapurihin po ang lahat sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Hey. Praise God. God is good. And all the time, praise God. Kaya po sa ating oras na to, dadako po tayo sa ating pagbibigay po. Pero bago po tayo dumako sa ating pagbibigay, I'd like to request everyone to focus on the verse na i-share ko po ngayon. Ang verse po natin ngayon, makikita po sa Book of Deuteronomy, chapter 8, verse 18. Nakalagay po dyan, but remember the Lord your God, for it is who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant which He swore to your forefathers as it is today. Sa Tagalog po, ang salin po niya ganito, pero alalahanin niyo ang Panginoon na inyong Diyos, na Siya nagbigay sa inyo ng kakayahan maging mayaman, at ginawa niya ito para matupad ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno katulad ng ginawa niya na ngayon. Ito pong verse na to, isa po to sa mga pangaral ni Moises po sa mga Israelita bago sila tumulak patungo po sa Promised Land. Napakagandang pangako po nito, itong verse na to. Now, tayo pong mga magulang, kahit na po yung mga estudyante, gusto natin po maging prosperous tayo. Gusto natin maging mayaman po tayo. Kaya ang ginagawa po natin, mga estudyante, kahit na po yung mga magulang, kahit na po mga empleyado, nag-aaral pa rin po yan. Continuous learning process po kasi. Nag-aaral tayo ng bagong mga kakayanan, mga skills po. Dinedevelop po natin yung ating mga talents. Lagang umaten pa tayo ng seminars, lagang nagsasacrifice tayo ng oras para ma-develop po itong mga to. Kasi ginagawa po natin ito para sa pangarap po natin sa ating mga mahal sa buhay po.
sa mga estudyante, sa mga dalagat binata, ginagawa po natin to para maging maganda po ang future po natin. Para po maging maganda po ang ating sasahurin po. Pero minsan po, habang ginagawa natin to, nagka-accumulate tayo ng talino, kakayahan, kaalaman, nagkakaroon tayo ng pride. Kasi nangyayari, nagawa ko ito. Ako ang may nakagawa nito dahil sa mga sakripisyo ko, dahil sa talino ko, dahil sa sipag at tiyaga ko. Lagi napupunta sa atin po. Kasi yung achievements na nagagawa natin, pumapasok sa ulo po natin, yung kakayahan po natin. Nalilimutan natin, sino ba ang source? Sino ba pinanggalingan ng talino mo? Sino ba pinanggalingan ng skills mo? Sino ang pinanggalingan ng talents mo? Yes, tama yung mag-attend ka sa seminars, mag-aral ka. Pero i-recognize mo, kanino nanggaling ang mga yan. Yung mga opportunities na nakukuha po natin, yung mga talents natin, yung mga skills natin, kahit na nga po yung looks natin sino ba nagbigay niyan? Lahat po yan galing kay Lord. Kaya ngayong umaga po to, sa pagbibigay po natin, Lord, ibibigay ko. Lord, ito'y galing sa mga sipag at tiyaga ko. No. Lord, ibinabalik ko po sa inyong lahat ng papuri at pasalamat po. Dahil kung wala po kayo, wala po ako sa kinalalagyan ko. Sa ating po mga magulang at mga dalagat, binata at mga kabataan, always remember, lahat ng meron po tayo, pati yung mga suot po natin, pati yung forma natin, mga looks natin, bigay po ni Lord yan. Bilang mga responsible stewards po ng God's gift, kailangan po natin i-recognize kanino ba galing ang mga yan. Sa pagbibigay po ngayong araw na to, always remember po, He is the source of everything. And also, meron po tayong special na pagbibigay sa mga kalalakihan po. Dahil second Sunday po ngayon, nire-request ko po yung mga kalalakihan na mag-contribute po tayo para sa gawain po natin ngayong hapon po. So before we go in our giving, let us bow down our heads and let us pray po. Ang mga nasa langit, Panginoon Diyos, maraming po salamat sa mga talento, sa mga skills, sa mga kakayahan na pinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon Diyos. Lord, bilang mga responsible stewards po ng mga gift na to, Lord God, binabalik po namin sa inyo, Lord God, ang mga bagay na to na naging outcome po ng mga talento po, Panginoon Diyos. Nawa po sa aming mga offering, sa aming recognition, kung kanino po galing to, magbigay glory po sa pangalan niyo, Panginoon Diyos. Lord, may you bless the work of our hands. Lord God, may you bless our studies. May you guide us always, Panginoon Diyos. And we give you praise and glory in Jesus' name. Amen.
hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pasto, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Good morning po sa ating lahat. Mag-i-special number po ako. So, quick background lang po. So, lately, I've been struggling with a lot of things. And it's really hard to stay grounded with your faith in the middle of the difficulties. But I am so amazed that God really has His own way to answer my questions. And so, I offered this song to the Lord as my prayer to Him. Worthy of every song we could ever sing.
Praise the Lord. Check. 2. Check. Amen. Check. Good morning po sa inyong lahat. Na-bless po ba tayo? Amen. Thank you, Sister Roxanne, for a wonderful special number for the Lord. Tuwan-tuwa si Ate Tintin mo. And alam ko kaming lahat ay tuwan-tuwa din. Si Tintin po kasi yung nag-alaga sa kanila. Na-imagine niya, yung mga inalagaan niya ngayon, ay pwede na siya ang alagaan. Style, pakibawas yung ayan. Kasi masakit sa tenga ng kongregasyon yung ginagawa nyo na yan. Alright, so are you blessed this morning? Praise the Lord. We're talking about, last week, we're talking about the importance of your home church. Ano po? And I believe that all of us are called in this church because God wants you to realize that this is your home. Amen? Ito ang iyong tahanan. Ito ang iyong local church. And alam po ba ninyo, na darating yung time na we will face God collectively, not actually individually. Because binili ni Kristo yung church. Ano ho? Hindi lang basta individual, kundi yung lahat ng mga tumanggap kay Kristo. At tayo po ay haharap sa Kanya bilang iglesia, bilang church. Kaya nga po ang sabi ng Bible, and He is the head of the church. Ano? Siya ang ulo ng katawan, no? Ang iglesia, at ang sabi po, o sa makatuwid ay ang iglesia, at siya ang tagapagligtas po nito. Ngayon, bilang bahagi po, bilang part ng church, dapat makita ho natin, no? Ano ba ang pwede kong magawa bilang bahagi ng iglesia? Okay? Nung nakaraan, gusto ko lang maging maliwanag to sa ating lahat. Ang aking ina-address, ay yung pong mga miyembro ng church. If you are a visitor, that's a different thing. Okay? Kung kayo po ay bisita, hindi pa kayo nagko-commit kasi to commit into a local church is another thing. To commit your life, to Jesus Christ is also another thing. Okay? So kapag ang isang tao ay nagtalaga ng kanyang sarili sa Panginoon, kasunod po noon ay yun namang kanyang pagtatalaga ng kanyang sarili doon po sa lokal na iglesia na pinagdalhan sa kanya ng Panginoon. Maliwanag po ba yon? So kung kayo po ay wala pang ganong commitment na ginagawa, it's okay. Huwag kayong ma-pressure. Okay? So ngayon yung pag-uusapan po natin ay hindi para i-pressure kayo, kundi para maliwanagan nyo kung ako ba ay member ng Church of Christ at San Pedro Family. Okay? Ano ba ang aking tungkulin? Tama po ba? Lahat po ng samahan, kapag kayo po ay miyembro, meron kayong benepisyo, but at the same time, meron po kayong obligasyon. Tama po? Kahit nga po mag-member po kayo ng TODA, yung sa mga tricycle drivers, meron pong obligasyon yan. Meron silang obligasyon na umattend ng meeting, meron po silang obligasyon mabigay ng tinatawag po nating butaw. Alam niyo po yung butaw? Para ho sila ay makapila, may obligasyon po silang bumoto o pumili ng opisyales. I mean, pag pinag-usapan po natin yung pagiging miyembro ng isang samahan, automatic meron po tayong dapat gawin. Even sa loob ng family. Sa loob ng family, kapag ikaw ay naging bahagi ng pamilyang yan, meron kang obligasyon. Tama po? Amen po ba? So, hindi po pwedeng ikaw ay member ng family, pero wala kang ginagawa o hindi mo tinutupad yung obligasyon mo bilang bahagi ng iyong pamilya. Kaya nga po, ang bata, tinuturuan po nating, magligpit ng kanilang pinaglaruan. Kasi pag ang bata po, marunong kalat ng kanyang laruan, tuturuan na rin natin niyang magligpit. Pag ang bata marunong na pong maglaro, matututo na rin po yang maghugas ng plato unti-unti. Kumbaga, tinuturo natin sa kanila na ano ba ang part mo bilang miyembro ng pamilyang ito.
The same thing po kapag tayo po ay tinawag na ng Diyos sa isang local church katulad po nito. Hindi po pwedeng tayo po ay walang maging part. Bakit po? Kasi yung pagiging part po natin ng local church ay para po sa atin. Para kanino po? Para po sa atin. Okay? Hindi ho yun para sa iba. Para sa iyo yun. Kaya nga po, yung pagtatalaga natin ng sarili natin, ng ating gagawin sa loob ng church ay personal nating desisyon. Hindi ka pwedeng diktahan ng iba. So kapag ikaw ay miyembro ng church na ito, may 3 letter T na dapat kang ibigay kay Lord. Okay? If you are a member of COC San Pedro family, first of all, ito yung topic natin, you've got to give this church and share this church your talent. Yan po yung first T. Sa susunod, pag-uusapan po natin next week, yung time. Sa susunod po, pag-uusapan natin yung treasure. Unahin po muna natin yung tinatawag po nating talent. Ano po? Sabi nga po ng ating pag-aaral ngayon, your talents matters to God and also matters to church. Turn your Bible in the book of Matthew chapter 25, verse 14 to 30. Babasahin ko sa inyo sa ESV or English Standard Version. And ito ang ating pag-aaralan. Handa na po ba tayo? Ito po ang sabi ng Bible. For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Then he went away. He who had received the 5 talents went at once and traded them, and he made 5 talents more. So also he who had 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Now after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered me 5 talents. Here, I have made 5 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. And he also who had 2 talents came forward, saying, Master, you delivered to me 2 talents. Here, I have made 2 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. He also who had received the 1 talent came forward, saying, Master, I know. Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you did not scatter, or you scattered no seed. So I was afraid, and I went and dig your talent in the ground. Here you have what is yours. But his master answered him, You wicked and slothful servant, you knew that I reap where I have sown, or have not sown, and gather where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers. At my coming, I should have received what was my own with interest. So take the talents from him and give it to him who has the 10 talents. For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And cast the worthless servant into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Let us pray. Father God, maraming salamat po sa parable na ito na aming pag-aaralan. Tunay po, O Diyos, na ito isang napakalaking pagbibigay sa amin, Panginoon, ngayong umaga, isang malaking eye-opener sa amin.
para ma-realize namin, Panginoon, kung ano ang gusto mo sa mga talents na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Lord, I pray that as we go along with the verses, samahan niyo po kami through the wisdom, knowledge, and power of the Holy Spirit. May your presence continue to be with us as we study your words. In the name of Jesus, amen. By the way, ano ba pag sinabing parable? Pag sinabi po nating parable, no po, it is an earthly story with a heavenly meaning. Ito po ay makalupang kwento na merong makalangit na kahulugan. Now, gusto kong tignan po natin, immediately following the parable of the wise and foolish virgins, that is in Matthew chapter 25, verse 1 to 13, we find Jesus telling the parable of the talents. Okay? So, bago po itong parable of the talents, ang una nating makikita ay yung parable ng the wise and foolish virgins. Now, while both parables relate to the kingdom of heaven, and especially in the anticipation of the Lord's return, gusto kong i-note po natin yung ilang points. Ano po? The first parable, yung parable of the wise and foolish, stresses the need to be prepared. No? While ito pong parable of the talents, ano po, stresses the need to be productive. Okay? Yung first parable, yung parable of the wise and foolish virgins, ano po, ang binibigyan po ng tindi nito o ine-emphasize nito is watching for the Lord, while the latter is working for the Lord. Napakaganda, ano po? Yung isa, ano ho, ay paghanda para sa pagdating ng Panginoon. Yung isa naman ay sa pagiging produktibo. Yung isa o yung naunang parable ay naka-focus doon sa watching for the coming of the Lord, while yung parable of the talents, mga kapatid, is nakafocus doon sa while you are here, sabi ng Panginoon, you need to work for the Lord. So in both parables, we learn that we should characterize those who eagerly wait for the coming of the Lord. Sa pareho pong talinhaga, malalaman po natin kung ano ang dapat na maging katangian ng mga taong nananabik sa pagdating ng Panginoon. No? Kayo po ba'y nananabik na sa pagbabalik ng Panginoon? Because Jesus is coming soon. Now, if Jesus is coming soon, hindi ka lang dapat, you're not just sabi nga po waiting, but also as you wait, there should be a what we call attitude of working. Kaya pumasok po dito yung tinatawag po nating parable of the talents. Now, how can we best apply what Jesus is teaching in this parable of the talent? Let's examine the parable. First of all, let us analyze first. Ano po? Meron daw pong isang lalaki na maglalakbay sa malayong bansa. At yung kanyang mga goods o yung kanyang mga talents, ano po, ay kanyang ibinahagi sa kanyang sa kanyang mga servants. Matthew chapter 25 verse 14 to 15. Alam niyo po yung talent? Okay? Ang talent ayon po sa Vine's commentary, ano po, ay monetary measure amounting to 6,000 denarii, which would take an ordinary laborer 20 years to earn. Yung po palang 6,000 denarii po na yun, yung po palang isang talent, okay? One talent is equivalent to 6,000 denarii, ano ho, which would take an ordinary laborer 20 years. So doon po sa binigyan yung una, binigyan po ng 5 talents, okay? Pumapatak po na ilang years yon? Tama po. Ganon kalaki yung talent na ibinigay sa kanya. Imaginin po ninyo, ang katumbas po noon ay 100 years. Grabe. Doon sa pangalawa, ilang years po? Kasi kung pumapatak po na 6,000 denarii and 1 talent, ano po, equivalent to 20 years yon. So yung dalawa po ay 40 years. Tama po? Yung pong isa, binigyan ng 6,000, which is equivalent to 20 years. Na bakit hindi pare-pareho?
The number of the talents was given, each according to his own ability. Yan, pansin niyo po, hindi tayo pare-pareho ng kakayanan. Tama po ba? Tama po? Kahit ho kambal, hindi ho pareho. Okay? Sabi po dyan, each according to his ability. Now, makita ho natin, it was described in Matthew chapter 25 verse 16 to 18 kung paano po ito ginamit. No? Two of the servants doubled their talents. Okay? One servant simply hid the money. Okay? Yung dalawa po, anong ginawa? Ha? Ininvest nila. Okay? Yung isa na nakakuha ng 5 talents, okay? Ininvest niya, ano po? Yung nakakuha ng 2, ano po? Ininvest din po niya. Pero yung pong nakakuha o binigyan ng isa, ano pong ginawa? Tinago. Baka po meron sa inyo hanggang ngayon nagtatago pa din. Now, the Lord of the servants returns and accounting is made. In-account sila doon sa Matthew chapter 25 verse 19 to 30. And ang sabi po rito, yung pagdating niya, take note, was after a long time. So, hindi tiyak kung kailan bumalik. Pero ang sabi, pagkatapos ng mahabang panahon, parang tayo, nag-iintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. It's been a long time, amen? Pero sigurado babalik siya. Now, the first 2 servants describe how they doubled their amount. No? They stand before the Lord with excitement. Bakit? Nakita natin yung implication ng sabi niya, look, andun yung kanilang katuwaan. Tignan nyo, Panginoon. Diba? Talagang very excited po sila na i-present kay Lord yung kanilang, yung kanilang naging tubo, yung naging result ng paggamit nila o pag-invest nila ng talents po nila. Now, their Lord was pleased. He praises them for their work, saying, well done. Well done. And He commends both of them as a good and faithful servant. Then, ano pong ginawa ng Lord? He rewards them both. Pareho silang binigyan ng promotion. You were faithful over few things, I will make you ruler over many things. And then, ano sabi po doon? He invites them to share His happiness. Anong sabi po dito ng Panginoon? Enter into the joy of your Lord. Ito, matindi. Yung sumunod na. The servant who hid his money faces the Lord, then begin making excuses. Kayo po ba kapag iniimbitahan na gamitin yung mga talento, do you have lots of excuses? Para kayo nito. Parang katulad kayo nito. Tanong nga katabi mo, katulad mo ba yan? Do you have many excuses? Sabi niya, ano excuse niya? Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown. And then, pangalawang alibay niya, sabi niya, I was afraid and went and hid your talent in the ground. So para medyo mapaglubag niya yung loob ng Panginoon, ano ginawa niya? Sinole niya. Sabi niya, look, there you have what is yours. Natuwa ba si Lord? Natuwa ba yung Lord nila? Nung hindi ginamit yung talent, sa halip ay itinago. Natuwa po ba? Ito naman kasi, nag-iisa-isa na lang, tinago pa. Hindi naman naisip yun. Baka naman kayo, iisa-isang talento na lang. Tinago nyo pa. Ang talento nyo na nga lang ay kumanta. Di kayo marunong sumayaw. Di kayo marunong ng kung ano pang mga bagay. Kumanta na nga lang. Ipis pa ang pinaringgan nyo ng kanta nyo noong kayo ay naligo sa banyo. Now imagine this man. Nagalit yung kanyang Panginoon. Sabi rito, he seeks to appease the Lord by returning what he had given. Sabi niya, look, there you have what is yours. At ito ang response ng Panginoon. He calls him, wicked and lazy servant. Masama at tamad na alipin. He tells him what was the least he should have done. Sabi ng Panginoon sa kanya,
eh di dapat diniposito mo na lang yung pera ko doon sa mga bankero para sana tumubo. Anong intention ng Lord sa talent? Tumubo. Mag-grow. Amen? Hindi gusto ng Lord na ang talents ay tinatago. Kaya sabi rito, He takes away what He had and gave it to the servant with 10 talents with this explanation. Pinaliwanag. Ano sabi? For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance. Yun daw pong tao na ginagamit niya yung kanyang talent, magkakaroon pa siya. Dadagdagan pa siya. Magkakaroon siya na tinatawag nating abundance or kasaganaan. Pero ang sabi po ng Lord, ninote din niya, but from him who does not have, even what he has will be taken away. Pero yung mga tao na konti na nga lang yung talent, tinatago pa nila, eh kahit yung meron sila, mawawala sa kanila. He has this unprofitable servant, and sabi niya, cast into the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Now, let's learn from the parable. Ano ba pwede nating matutunan sa parable na ito? Huwag kayo mag-alala, maikli lang po yung message natin. Anong oras na po ngayon? 10:25? Mga 12:25, tapos na po ito. Hindi. Maikli lang talaga to. Anong pwede nating matutunan sa parable? First of all, our faithfulness is the path to our fruitfulness. Our faithfulness is the path to our fruitfulness. Mga kapatid, be faithful in using the opportunities for the service which the Lord has given us. We must remember that whatever we have belongs to God. Nung bumaba si Pastor Marvin kanina, sabi ko sa kanya, Pastor, para tayong nag-usap. You know why? Because yung sinabi ni Pastor Marvin kanina is exactly the same dito sa pinag-uusapan po natin, na anumang meron ka, hindi yan sa'yo. Anumang meron ka, meron niyang nagbigay sa'yo, at ang nagbigay niyan sa'yo ay ang ating Diyos na mapagpala sa lahat at hindi nanunumbat ng anumang ibinigay niya. Amen. So we must remember that whatever we have belongs to God. That is in Matthew 25 verse 14. For it will be like a man going on a journey who had called his servants and entrusted to them his property. His property, not our property. We are simply stewards of the Lord. So whether it is opportunity or abilities, skills or talents, whatever we possess, God owns them. Wala kang sa iyo. Lahat yan galing kay Lord. And therefore, wala po tayong pwedeng ipagyabang. Hindi ko pwedeng ipagyabang kung ano po ang meron ako, kasi dapat ma-realize ko merong Diyos na nagbigay nito sa akin. Kung ikaw ay pogi, di ba? Hindi mo pwede ipagyabang yan. Bakit? Diyos nagbigay niyan sa'yo. Kung ikaw ay may pera, Diyos ang nagbigay niyan o nagpahiram niyan sa'yo. Kung ikaw ay mayroong mga iba't ibang, properties or pag-aari, Diyos po ang nagtiwala niyan sa'yo. We have to always keep that in mind, that even this breath that we have, even this life that we have, even the time that we have is from our God. Walang atin. Wala pong atin. Lahat yan, ang Diyos ang may-ari. At para lumago ang lahat ng meron ka na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, kailangan nating tapat na gamitin ito. Kailangan ginagamit po natin with faithfulness, because as I have said, our faithfulness is the path to our fruitfulness. Hindi ka magiging mabunga kung yung ibinigay ng Lord sa iyo na talento, hindi mo tapat na ginagamit sa Kanya. Kung itatago mo yan, hindi lalago yan. Kaya nga po nung nakaraan, sinabi ko po sa inyo, if you are a member of this church, hindi ka dapat laging bisita. Hindi po ito para sa mga bisita ho, hindi po para sa inyo. Para po ito sa mga members na. Hindi ho tama na ikaw ay nagpo-proclaim that you are a member of this church, pero you're not faithful using your talents to the Lord.
Because the path to fruitfulness is by being faithful to what God has given you. At ito po yung tiyak na gusto ko makita natin. Every one of us has a what we call talent. At ito ang matindi. Yung kaya mong gawin, wala nang ibang gagawa niyan, ikaw lang. Dahil pag ikaw ang gumawa niyan, sigurado the best yan. Pero kung ako ang gagawa ng ginagawa mo, hindi ko yan magagawa kasi hindi ko yan talent. Because we are unique individuals. Walang kayang may gawa niyan, walang kayang gumawa niyan, ikaw lang. Ikaw lang. For sure, pag ginawa yan ng iba, kaya din naman nila, pero hindi sing ganda ng ginagawa mo. Hindi sing husay ng pagkakagawa mo. Hindi sing excellent pag ikaw ang tumarabaho. Kasi yan ang binigay ng Diyos sa'yo. Ito ang malungkot pag hindi mo yan ginamit. Alam niyo, halimbawa po, talent mo yung magaling ka mag-design, mag-decorate. Ako, pag nag-decorate dito, sigurado po, baka di na kayo bumalik. Ano ba itong dekorasyon? Ba't ganito to? Pero pagka yung may talent talaga sa decoration, ang naglagay, wala kang masasabi. Meron akong kaibigan, yung aking kabanda, magaling po, yung lidista ho namin, si John, napakagaling po niyang artist. At isa po sa kanyang trabaho before, sila po yung animator ng X-Men. Alam niyo X-Men, yung cartoons X-Men? Animator po sila. So magaling siya mag-drawing. Mahusay po. At pag nagpapagawa po ako ng logo sa kanya, i-describe ko lang kung ano ang nasa isip ko, kaya niya pong ilagay into drawing yung nasa isip ko. And you will never ask for more pag siya po ang gumawa. Grabe! Yung logo po ng Church of Christ, by the way, yung logo, nakita niyo po yon. Concept niya yon, kasi tayo po ay nasa San Pedro, concept niya yon na dapat parang katulad ni Pedro na namimingwit but at the same time nanlalambat. Meaning, tayo ay nagpe-personal evangelism but at the same time we have this mass evangelization. Kaya makita niyo po, yung bingwit niya may kasamang salok but at the same time may kasamang, tansi o meron kasamang tali. Pag tinignan niyo po yung logo natin, yung Church of Christ, siya po ang may gawa noon. Paano niya nagawa yon? Sabi ko sa kanya, pre, gawan mo nga ako ng logo. Na nagsisimula pa lang tayo. Sabi niya, anong klaseng logo? Sabi ko, yung gusto ko related doon sa pinagawa ng Panginoon kay Peter na sabi ng Panginoon, I will make you fishers of men. Pagkasabi ko po noon, ilang linggo lang ang lumipas. Sabi niya sa akin, Del, okay na ba ito? Ay sabi ko, sobrang okay to. Ang naisip ko, kung ito ay ipapagawa ko sa iba, hindi nila magagawa ito na eksakto katulad ng paggawa nitong kumpare ko. The point is, bawat talent na meron po tayo, ikaw lang ang may kakayanang gumawa niyan. Because ang sabi ng Bible, bawat talento na ibinigay ng Diyos ay according to our ability. So kaya makita natin dito, minsan nagtatanong tayo, bakit kaya hindi tayo pare-pareho? Ba't kaya iniba-iba ng Diyos ang binigay sa atin? Simply because iba-iba tayo ng kakayanan. Tama po ba? Pero hindi ibig sabihin na tayo ay iba-iba ng kakayanan, ay merong nakakahigit na iba. Nakakahigit ka doon sa iba. Hindi ho. Pantay-pantay lang po tayo in a sense na magkakaiba tayo ng talento na nanggaling sa Panginoon. Kung lahat tayo drummer dito, ay di ingay ng church na ito. Di po ba? Lahat tayo gusto drums. Sino po dito gusto drummer siya? O buti naman. Kasi kung lahat tayo, drummer dito, papaano na lang po, wala na magigitara. Di po ba? Tignan niyo po yung orkestra. Yung orkestra, binubuo po siya ng iba't ibang instrumento. Pero pag pinakinggan nyo po, grabe naman talaga. Ang sarap, nakakatindig ng balahibo pag pinakinggan mo sila na sabay-sabay na tumutunog or merong kanya-kanyang bahagi doon sa iisang pyesa. Ang point ko po ay ito, iba-iba po ang talento na binigay ng Diyos sa atin. Pero isa ang tiyak, iisa lang ang nagbigay. At Diyos ang nagbigay niyan. At kung yan ay gagamitin natin, kumbaga sa orkestra,
tutugtugin po natin yung instrumentong ipinagkaloob ng Diyos sa atin ayon sa timing. Ayon sa piyesa na binigay ng Diyos, maniwala po kayo sa akin. Malaking ambag po ito para sa ikalalago ng kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Paano natin mapapakita yung ating pong katapatan? Mga kapatid, maging masipag tayo. Sipagan po natin. Sabi nga po, ang kasipagan, ay ginagantimpalaan, ang kapabayaan, pinaparusahan. So, keep in mind mga kapatid that our faithfulness is the path to fruitfulness. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos na mag-aral kang mabuti. Magsunog ka ng kilay. Sa akin nga, nadamay pati buhok. Mag-aral mabuti. Huwag sayangin ang oras at panahon sa social media. Mamalay-malayan mo na lang, naubos na yung oras mo sa katitingin ka sa swipe. Tinutokso ka lang naman at tiniinggit ka lang ng FB na yan sa iba't ibang mga picture na dinadaya ka lang naman. Akala mo masaya sila at ikaw ay malungkot. Di pala, baliktad pala. Kung dyan mo ubusin yung panahon mo, hindi mo sisipagan yung talentong binigay ng Diyos sa iyo, walang mararating. Bandang huli, ikaw ay magkakaroon ng consequences because naging pabaya ka. First, tandaan natin, our faithfulness is the path to fruitfulness. Bakit po yung dalawa na binigyan ng 5 at yung isa ay binigyan ng 2 ay nagkaroon ng kalaguan doon sa tinatawag nating talentong binigay sa kanila? Simply because they are faithful. Nang ibigay sa kanila ng Panginoon, hindi sila tumambay. Hello? Hindi po sila tumambay. Iba sa atin, may talento, ilang taon na kayo, nakatambay pa rin. Huwag nyo itambay yung talento nyo mga kapatid. Sila noong binigyan ng talento, immediately, sabi po doon, agad-agad, ginamit nila. Huwag kayong tumambay mga kapatid. Yung talento nyo, huwag nyong standby. Gusto ng Lord, agad-agad gamitin mo yan. Saan mo gagamitin? Sa iba, hindi. Dito mo gamitin. Kaya ka nga dito nilagay ng Diyos. Amen? Diba? So, when we use it faithfully, sigurado, magiging fruitful ang outcome sa buhay mo. Pangalawa po, our opportunity is based on our ability. Our opportunity is based on our ability. One time, may nag-chat sa akin, Pastor, sabi niya, meron po bang alam kayo na trabaho na pwede kong pasukan? Nagtanong po ako, anong trabaho? Ang sagot niya sa akin, kahit ano. Wow! Grabe ito. All-knowing to. Kahit ano. Sabi ko sa kanya, sige, magtatanong po ako kay Sister Carol. So, sabi ni Sister Carol, meron yatang opening sa stenography. Tama ma? Sa pag-isteno, sa doon. So, nag-chat back ako sa kanya. Total, ang sagot niya kahit ano. Okay? Sabi ko, open po para sa stenographer. Doon kina Sister Carol. Ay, hindi po ako marunong yan. Akala ko ba kahit ano? Di ba? Nakita niyo po yun? Yung opportunity na andoon. Pero kung yung opportunity ay hindi tugma sa ability mo, hindi mo makukuha o hindi mapapasayo yung opportunity na yon. Ang point, yung opportunity na ibinibigay sa iyo, batay dapat doon sa ability na meron ka. The Lord grants opportunities for service in keeping with our ability to make use of them. Ang Panginoon nagbibigay ng pagkakataon para sa paglilingkod batay sa ating kakayanan na gamitin po ito. Kaya nga doon sa Matthew chapter 25 verse 15, to one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Alam niyo ang isang problema po natin, we used to compare ourselves with others. Tama po ba ako? Sino po rito yung na-try nang ikumpara yung sarili niya sa artista? Yung nag-wish. Nag-wish po. Tignan yung katabi nyo. Mukha bang nag-wish yan?
Yung nag-wish na, sana, kahawig na lang ako, kamukha man lang ako ni Piolo Pascual. Yan. Ha? O kaya, sino dito yung nag-wish na sana singganda siya ni Gretchen Barreto? Ayan, yung mga panahon. Ayan. Maricel Soriano. Ayan. Meron? O kaya naman, yung nakapakinig po kayo ng magaling kumanta, tapos sabi nyo, sana kasing ganda ng boses ko. Sana yung boses ko katulad ng kay Regine. Ayan. Nangarap na ho ba kayo ng ganon? Sabi mo nga sa katabi mo, pakatotoo ka nga. Alam ko, kahit di nyo sabihin, minsan sa buhay nyo, nangarap kayo na sana kayo yung taong yon. Totoo yun. Minsan mayroon tayong damdamin na, bakit kaya hindi ako ginawa ng Diyos na katulad ng taong yon? Katulad ng artistang ganito. Katulad ng singer na ganito. Mga kapatid, sabi po ng Bible, to each according to his ability. Ibig sabihin, yung abilidad, yung kakayanan, yung kung anong meron ka, pati nga kulay ng balat, hindi pwedeng magkakapareho. Magkakaiba talaga tayo. Yan ay ayon sa plano po ng Diyos. Maging yung kakayanan po natin according sa kakayanan mo. Sino po dito ang nangangarap na yumaman? Praise the Lord. Yung iba po, sino po dito ang gusto mahirap na lang siya habang buhay? Ayan. Sino po dito gusto dukha? Dukha siya. Ulitin ko po yung tanong ko kasi hindi yata naintindihan yung tanong. Sino po dito ang gusto yumaman? Ayan, praise the Lord. Okay, sino po dito ang gusto katamtaman lang ang buhay niya? Ayan. Oh, wala, kukunti. Ayan, iba. Okay. Sino po dito gusto ganyan na lang siya for life? Yan, yung estado nyo na yan. Sino po dito? Yung wala nang improvement na gusto. Yan. Wala na? Okay. So, sabi nila, gusto ko yumaman. Gaano po kayaman? Sino po rito yung gusto yumaman? Singyaman ni Villar. Oh, kala ko ba gusto nyo yumaman? Ba't ngayon nagbanggit ako ng pangalan? Di kayo makataas ng kamay. Sino po rito yung gusto singyaman ni Henry C? Yung nasirang Henry C? Wala rin. Hindi mayaman ang gusto nyo. Katamtaman lang. Average lang. Ulitin ko yung tanong ko. Sino po rito ang gusto yumaman? Wala na magtaas ng kamay ngayon. Nagkakaliwanagan na yata tayo. Di ba? Sino po? Ngayon, sino po rito ang gusto po na sabihin po natin maunlad na buhay katulad ng buhay ng isang senador? Wala rin. Wala. Sino po rito ang hindi naiintindihan ang pinag-uusapan natin? Minsan nalulungkot ako Kasi ang dami natin kuminsan pangarap, pero hindi natin nakikita yung ability na meron tayo. Ang malungkot po, tinitignan natin yung abilidad ng iba, naiinggit tayo sa abilidad ng iba, pero yung abilidad natin, hindi natin pinagyayaman. Mga kapatid, gusto mo magkaroon ng SM? Gusto mo magkaroon ng mga housing project? Yun nga lang, paso mo, hindi mo mahukay-hukay Yun lang halamanan nyo, hindi mo maayos-ayos Basura nga lang kung saan ka pa nagtatapon Diba? Hindi mo nga ma-manage yung bahay nyo Kaya hindi ka bigyan ng hanap buhay kasi baka hindi mo rin ma-manage yung hanap buhay. Mga kapatid, yung opportunity na pinagkakalob sa atin ng Panginoon is always equivalent with our ability. Nag-apply na ho ba kayo? Tapos di kayo natanggap? Huwag kayong malungkot. Pag di kayo natanggap, bakit? Baka kasi yung opportunity na yon, hindi yun equivalent o hindi yun equal sa ability na meron ka. Baka pag naandun ka, manalangin ka, Diyos ko, tanggalin mo na ako sa trabahong to. Ayoko na rito. And maraming ganyan. Excited nung nag-a-apply. Nung matanggap, exhausted. Yung opportunity, equivalent po yan sa ability. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng opportunity na hindi sakto sa abilidad mo. Halimbawa, gusto mong yumaman. Gaano kayaman ang tanong ni Lord?
Di ba? Tama po? Lord, gusto ko po maging singyaman ni, siguro po okay na sa akin, singyaman ni Ayala. Wow! Ang yaman! Mayaman po ba si Ayala? Aba, napakayaman po noon. Ang tanong, meron ka bang ganong ability katulad sa kanya? Mag-ayos nga lang ng buhok, hindi mo mapakuha. Mukha kang bruka. Oh. Di ba? Mag-ayos lang ng higaan, di mo pa magawa. Tapos gusto mo maging mayaman? Gumising nga lang ng maaga, hindi mo magawa. Tanghali na, tulog ka pa, pero gusto mo yumaman? Baka sa muta, pwede. Pero hindi ka yayaman sa pagpapala. Bakit tulog ka? Sabi ng aming mga magulang nung araw, naubusan ka na ng biyaya ng Diyos kasi nasalo na ng mga naunang nagising. Anong karaniwang oras ng gising ng mga kabataan ngayon? Pag walang pasok. Pag walang pasok. Ha? Wow, in chorus sa mga magulang, 11:00. Pero gustong yumaman ng mga yan. Alam niyo ba kung paano yumayaman yung mga mayayaman? According to their ability. Ibig sabihin, yung abilidad nila, pinagyayaman nila, pinagsisikapan nila, pinagpupuyatan nila, nagpupunyagi sila. Ikaw, nangarap kang yumaman, pero hindi ka yumaman, ang tawag diyan bangungot. Bakit ka binangungot? Kasi tanghali ka nang gumising. Gising, mga kapatid! Ang point ay napakasimple. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng opportunity na hindi sakto sa iyong ability. Kaya huwag sasamaan loob pag hindi mo nakuha yan. At huwag mo ikukumpara ang sarili mo sa iba. Bakit po? Iba ka. Sabi mo nga sa katabi mo, iba ka. Yan. Naniniwala po ba kayo na iba kayo sa katabi nyo? Iba. Iba po kayo. Alam nyo, sa Day of Judgment, the number of talents will not matter. Sa Day ng Judgment, hindi naman titignan ng Diyos kung ilang talento ang binigay niya sa iyo eh. Hindi ganun eh. The question will be, have you been faithful in your use of the talents? Ginamit mo ba? Sa araw po ng paghukom, hindi niya bibilangin yun. Tatanungin lang niya, naging tapat ka ba? Yung opportunity na binibigay ko sa iyo, sinamantala mo ba? O pinakawalan mo? This is the third lesson. Our opportunity and ability will face accountability. Mga kapatid, remember, Jesus will come back. Matthew chapter 25 verse 19, now after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. Remember that there will be a reckoning day that is yet to come. Isang araw magsusulit ka. Dapat nabubuhay tayo na ganon. Ay, isang araw magsusulit ako. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, anong sabi ng Bible? For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Our responsibility here and now are important, but they will be surpassed by those in the life after. Kaya dapat ang takbo ng isip natin ay hindi sa mundong ito, kundi ang takbo ng isip natin sang araw magsusulit tayo sa Diyos. Lesson number 4 is, our success is based on our diligence. Tandaan niyo po, kung ano meron ka, gamitin mong may pagtsatsaga, may kasipagan, sigurado success ka. Kung ano meron ka. Sabi po, do what you can with what you have. Although we're not entrusted with the same amounts in life, we should not make that an excuse not to do our best with what God has entrusted us. Minsan po kasi ginagawa natin excuse yun. Hindi naman ako katulad niya eh. Hindi ka nga niya katulad. Pero anong meron ka? Yun ang gusto ng Lord na gamitin mo. Start with what you have. Amen? Si David, anong meron siya nung napabagsak niya si Goliath? Sling. Tama? Tama po? Humanap pa ba siya ng iba?
nung pababagsakin niya si Goliath? Lord, kasi maliit yung muscle ko. Di ba dapat palakihin muna to? Di ba, Lord? Sabi ng Panginoon, anong meron ka? Si Moses, anong meron siya? Ha? Di ba? Kayo po, ang tanong ko, anong meron kayo? Start using it with the Lord. Anong meron ka? Di ba? Anong talento ang binigay ng Diyos sa iyo? Start with what you have. Marunong ka magturo. Talent mo yung magturo. Magturo ka ng mga bata. Iba naman po yung talent na magturo. Yung iba po ang talent magturo eh. Sinong ganito? Siya. Yung talent niyan. Hindi yung talent. Magturo, hindi magturo. Di ba? Ako, blessed ngayong umaga kasi ang daming mga bata. Sabi ko kay Pastor Noli, ito po yung pinagpe-pray po natin, na dumami po yung mga batang maglilingkod sa Panginoon. Alam niyo, sabi ng Panginoon, let the little children come to me. Dapat po talaga yung mga bata pa lang, pinatatanggap na natin. Pinakikilala na natin sa Panginoon. Bakit po? Habang bata pa. Kailan mo ipapakilala sa Panginoon yan? Pag matanda na? Yung mga matatanda, mahirap na kuminsan kumilala sa Panginoon yan dahil may kulit na yan. Tama po? Totoo po ba yan? Yung mga bata po, nung araw po, yung mga bata o kabataan, usually bukas na bukas yung kanilang puso para tanggapin ng Panginoon sa panahon na sila ay teens. Ayon sa pag-aaral. Kasi ako po, nung tumanggap ako sa Lord, 13 years old. Sino po rito, teen siya nung tumanggap kay Lord? Teen. 13, 14, 15. Mostly po, according to survey, mga teens. Ngayon po, alam nyo, kung kailan bukas na bukas ang puso ng mga bata, mas bumaba na po, 9 years old. Dapat na-reach out na natin sila. Kasi mas bata, mas mahaba ang magiging paglilingkod. Amen po ba? Kasi halimbawa, isang tao, 69 years old, tumanggap sa Panginoon. Maganda naman balita yon. Amen po ba? The next year, 17, namatay. Ilang taon na lang siya naglingkod? Wala na. Di ba? So, dapat yung mga teachers o may mga talent, may gift sa pagtuturo, gamitin niyo yan. May gift ka ba sa instruments? May gift ka ba sa pag-awit? May gift ka ba sa pagdidesign? Alam niyo po yon. Hanapin natin kung anong meron tayo. Ano ba ang meron ka? Magsimula ka doon sa meron ka. Amen? Hindi yung hinahanap mo, yung wala sa'yo. Di ba? Huwag mo hanapin yung talent ng iba at gusto mo meron ka. Hindi. Binigyan ka ng Lord. Yan yung ability mo, yan yung kakayanan mo. Sabi ng Panginoon, start with what you have. Do what you can with what you have. Sabi nga, quality is preferred over quantity. Yun ang point. The servants that received 5 and 2 talents both had a 100% return even though they were given different amounts. In the end, nakita natin, as I have said, quality is preferred over quantity. Di ba? So, to those who use the opportunity God has given them, they will share the Master's joy. Ito po yung dapat nating ma-realize. Mag-i-enjoy ka kapag ginagamit mo yung buhay mo para sa Panginoon. Yung talent mo, mag-i-enjoy ka kapag ginagamit mo para sa Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na ang nakakarinig lang sa inyong pag-awit ay ang mga ipis at mga daga sa banyo. Wag. Huwag niyo pong hayaan na ang talent po ninyo ay kayo lang ang nakakaalam. No ho? Mahusay ka pala sa ganito, gamitin mo. I think one time nabanggit ko na po ito sa inyo. No ho? Ang pinakamayamang lugar sa buong mundo ay ang libingan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat doon sa libingan, doon nalibing yung lahat ng mga talento ng mga tao na hindi nila nagamit nung nabubuhay pa sila. Tanong ko po, gusto niyo po bang mapabilang yung talento nyo na malibing? Huwag niyong hayaang malibing yan. Because this is number 5 lesson.
you lose what you don't use. Anumang bagay na hindi mo gagamitin, mawawala sa iyo. So those who make excuses, sabi ng Panginoon, they are wicked, they are lazy servants, according to Matthew 25 verse 25 hanggang 26. And at the end of the parable, makita natin, a master, took the talent from the servant that did nothing with it and gave it to the servant that had now what we call 10 talents. Ang sabi, for whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have, will be taken from them. Nung nagsisimula pa lang ako na magturo kay Kit ng drums, niisip ko lang po, drums lang ang matututunan niya. Later on, natuto siya mag-gitara. Later on, natuto siya mag-lead. Tinuruan ko pong kumanta si Kit. Later on, nahihiya na nung binata na. Parang ayaw ng kumanta. Pero na-encourage pa rin namin ni Sister Carol, gamitin yung talent niya. Ang point ko po, tama yung sinasabi ng Biblia, na kung ano po yung pinagagamit mo, palalaguin ng Diyos sa buhay mo. Kaya ngayon, as a member of this church, gusto ng Panginoon that you need, God wants you to be productive. Mga kapatid, be productive where the Lord has given you the ability and opportunity. Dapat po, sikapin po natin na kung saan tayo nilagay ng Panginoon, anong talent ang ipinagkaloob niya sa atin, maging productive po tayo. Hindi po gusto ng Diyos na stagnant po tayo, dahil kapag stagnant, yun ang pinagmumula ng sakit. Pag stagnant po, gusto ng Lord, nag-grow tayo. Tayo lahat ay tumayo, and let's have a word of prayer. Lord God, Heavenly Father, bilang member ng Church of Christ San Pedro, kami po ay lumalapit sa inyo at nangangako, Panginoon, na anumang talent na meron po kami, Lord, the opportunity and ability na pinagkaloob mo po, gagamitin po namin para po sa kapurihan mo. Salamat po sa mensahe mong ito at paalala mo sa amin. Ito ang aming prayer in the name of Jesus. Amen. Manatili tayong nakatayo at ating tawagin ang ating praise and worship team para sa ating closing song. Palakpakan po natin ang Panginoon.
po tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Ama namin Diyos, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpapasalamat sa oras na ito. Sa napakagandang araw, napakagandang pagkakataon. Salamat Ama sapagkat ang iyong mga anak ay napakarinig ng mga salita mo na tunay nga napakabuti Ama. Salamat Ama sa mga awitin. Salamat din po Ama sapagkat sa oras na ito ang mga kabataan ay tunay nga na napakarami. Kami po ay nagagalak sapagkat sa oras na ito ikaw ang aming sa tao. Salamat din po Ama sapagkat ang bawat sa amin ay binigyan niyo po pala ng ability. Karunungan Ama, tunay nga ito'y kagalakan sa aming mga puso. Sa oras na ito, ang hiling namin sa iyo Ama, bigyan niyo po kami ng tapang upang magamit namin ang binigay niyo sa amin, ang ipinagkatiwala niyo sa amin ng ability Ama. Sapagkat nais namin ng aming mga puso na kami ay magamit sa bahay-sambahan. Ang mga karunungan na pagmamanis sa hanap buhay, ito'y galing sa iyo, Ama. Ang lakas ng aming katawan lupa na makapagtrabaho sa aming trabaho na ito'y galing na biyaya mo, Ama. Salamat sa lahat sapagkat ang karunungan ito ay galing sa iyo. Ang dalangin namin sa iyo, Ama, tulungan niyo po kami na magamit ang lahat na ipinagkatiwala niyo sa amin. At amin din po ilalapit sa oras na ito sa aming paghiwa-hiwalay. Aming ipinagkatiwala ang bawat sa amin na kami po ay iyong gabayan at ingatan at ilayo sa anumang uri ng kapahamakan. Sa lahat ng aming mga lakad, O Diyos na buhay, kami po ay iyong samahan. Ang lahat ng ito ay pinapasalamat, dinadalangin sa matamis ng pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Ngayon sa haring walang hanggang, walang kamatayan, di nakikita sa isang Diyos ay ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.